May mga gabi talagang mas tahimik kaysa dapat. Mga gabing parang may naghihintay na ingay, may hinihintay na paggalaw. At kapag wala kang kasama, kapag ikaw lang ang mag-isa, doon mo maririnig ang mga tunog na hindi mo napapansin dati. Ganito ang naranasan ni Mara. Akala niya normal lang ang matulog ng mag-isa sa lumang bahay ng kanyang lola. Pero isang gabi, habang nakahiga siya, hindi siya tinulugan ng dilim. Parang may matang nakamasid mula sa bawat sulok. At sa gitna ng katahimikan, may bumulong. Isang boses na hindi niya dapat marinig. Lumaki si Mara sa Maynila, pero dahil sa trabaho ng kanyang mga magulang, madalas siyang iniiwan sa probinsya kasama ng kanyang lolang si Aling Pilar. Lumang bahay ang tinitirahan nila. Yung tipong may makalumang sahig na kahoy, laging amoy lumang papel at langis ang hangin. At bawat hakbang ay may kaakibat na langit-ngit. Ngunit ngayong 22 na si Mara, may sariling buhay na siya. Hindi na siya madalas bumibisita. Hanggang sa isang araw, tumawag ang kamag-anak nila. "Mara, wala na ang lola mo." Sa gulat at lungkot, umuwi siya agad. Siya lang ang pwedeng mag-ayos ng mga gamit ng lola dahil ang iba nilang kamag-anak ay nasa malalayong lugar. Dahil doon, napilitan siyang mag-isa sa lumang bahay. Isang gabi lang daw ang kailangan niya. Isang gabi para iligpit ang mga gamit. Isang gabi na puno ng katahimikan. Pero iyon ang unang pagkakamali niya. Pagbukas pa lang ni Mara ng pintuan, agad niyang naramdaman ang bigat ng hangin. Parang iba na ang bahay. Parang mas madilim, mas makipot, mas mabigat, at mahirap huminga. Hindi niya alam kung dahil ba sa lungkot o dahil wala na ang lola niya. "Lo, nandito na po ako." Mahinang sambit niya kahit alam niyang wala itong maririnig. Bakit niya sinabi? Hindi niya rin alam. Inilapag niya ang maliit na bag sa sala at habang naglalakad, tumugtog ang sahig sa bawat hakbang niya. Pero napahinto siya dahil may narinig siyang isa pang hakbang na parang sumasabay matapos ang kanya. Isang dagdag na hindi galing sa kanya. Napalingon siya pero walang tao. Huminga siya ng malalim. Guni-guni lang. Bulong niya. Pagod lang siguro siya. Pagpasok niya sa dating kwarto ng lola, naamoy niya agad ang halimuyak ng lumang pabango na lagi nitong ginagamit. May sari-saring lumang kagamitan. Rosaryo, mga lumang larawan, makapal na kumot, at isang lumang kahoy na nakalagay sa ilalim ng kama. Napaupo siya sa gilid ng kama habang nililinis ang mga lumang gamit. Tahimik. Sobrang tahimik. Hindi niya mapigilang mapansin ang isang malaking salamin sa sulok ng kwarto. Luma at parang may manipis na ulap sa ibabaw. Habang pinagmamasdan niya ito, parang mas dumidilim ang paligid. Tumingin siya sandali. Tumingin ang refleksyon niya. Pero sa gilid ng salamin, sa bandang likod niya, parang may anino na hindi niya matukoy kung tao o kung ano. Napatalon siya sa gulat, sabay harap. Wala. Nang bumalik ang tingin niya sa salamin, wala na rin ang anino. "Okay ka lang, Mara?" Bulong niya sa sarili. Habang nagliligpit, napansin niya ulit ang kahong-kahoy sa ilalim ng kama. May ukit itong lumang disenyo.
at may kalawang na ang kandado. Kinuha niya, binuksan niya. Sa loob ay may mga lumang sulat, lumang rosaryo, at isang itiman na notebook na walang pangalan. Hindi niya alam kung bakit, pero nang buksan niya ang notebook, biglang bumigat ang hangin. Parang may malamig na humaplos sa batok niya. Unang pahina, isang pangungusap lang. Huwag mo akong iwan mag-isa. Napakagat labi si Mara. Sino kaya sumulat na ito? Lola ba niya? Pero kakaiba ang sulat kamay. Hindi sulat ng matanda. Parang sulat ng batang umiiyak habang sumusulat. Habang binabasa niya ito, may tumunog. May kumakatok sa loob ng bahay. Mula sa likod niya, sa mismong pintuan ng kwarto. Nalaglag ang notebook sa sahig. Napitlag si Mara. Tinignan niya ang pintuan. Nakahawak siya sa dibdib. Habang dahan-dahang lumalapit, nag-iisip kung bubuksan ba niya. Paglapit niya, napansin niyang bahagyang nakaawang ang pinto. Hindi ito sarado kanina. Humakbang siya. Binuksan. Bubuksan na sana niya. Nang biglang may bumulong mula sa kabilang pinto. Mahina. Basag. Parang galing sa malayo. Mara, huwag mo akong iwan mag-isa. Napatras siya at napasandal sa dingding. Humigpit ang hawak niya sa sarili. Hindi iyon boses ng lola niya. Hindi rin boses ng kahit sinong kilala niya. At sa mismong anino sa ilalim ng pinto, may nakita siyang paa. Nakatayo sa labas. Nakahinto at nakaharap sa kanya.